Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa buwan na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading. O mangyayari pa lang, kung hindi man para sa inyo. Itong magiging reading. Di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up yung energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ayusin ko muna. Okay. So, anong meron dito? So, ang bida natin ay pamilyado. Pero di kasal. Pero may single dito. Teka nga. Pamilyado, single. Baka single mom to. Single dad. So, sa case na to, yung single mom o single dad, basta mukhang may anak na siya at may 10 of cups tayo dito. So, mukhang may hinihintay siyang result dito sa 3. 3 of Wands. Result mula sa kanyang naging desisyon. Ayan o to. Mukhang may iba pa siyang priority kasi may binabalance siya dito. O responsibility. Maganda kung i-clear natin to, no? Ano ba to? Bakit may 3 of Wands tayo? May iba pa yung meaning yan. Kasi dadagdagan natin eh. Ano ba tong 3? 3 of Wands. Grabe naman. Naging 4 pa to. Hindi na kasya. So, ganito na natin. 4 siya eh. Sino yung 3 of Wands? Dalawa pala Ace oh. Ito, Ace of Wands. Ito. Ace of Swords. Ito. Page of Swords. Ito. Ay, ito pala. Temperance. O, nagbabalance na naman siya dito. Ito rin eh. Balance din yan eh. Binabalance niya ba dalawang Ace? Oh, pwede oh. So, ito balance. So, inaalam nga natin. Ay, sa bagay. Ito pala yung na-clarify natin. So, ang dating sa akin, may ginawa o gagawin pa lang kasi pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi naging curious siya dito. So, nag-take action siya mula dun sa curiosity. So, iniisip ko ano yung curiosity na yun na tinake action niya. Ito. More like tungkol to sa reconciliation.
Kasi nandito itong temperance. Kaya lang, kung reconciliation to, bakit nagbabalance pa rin siya doon? Siguro tungkol to sa hinahanap niya yung purpose niya. Purpose. So again, curious, take action regarding purpose. Ito na ulo ko. Nahanap ang sarili. Sariling purpose. Bakit na ulo ko? Teka lang ha. Yun, tingin ko sa purpose. Para mag-come up tayo sa balancing dito ng hindi tao. Hindi naman third party situation to. More like nahanap niya yung sarili niyang direction sa career. Yun yung hinihintay niyang growth. Na para bang since naghihintay na siya ng growth dito, nag-take action siya, kasi nagkaroon na rin siya at the same time ng clarity. Mula dun sa curiosity niya dito. Kasi restlessness to eh. Pero again, ang dating sa akin, more like, may someone na nalilito sa career niya. Hindi niya alam kung anong gusto niya talaga. Hindi niya alam kung anong talent niya, o hindi niya alam saan siya passionate. Na para bang, hindi na siya masaya sa work. Kaya ito, ang ginawa niya, naghanap siya o nag-study, nag-research. Hinanap niya, o hanapin pa lang, yung career na better sa kanya. Kaya lang, since di siya sure, although nandito na yung Ace of Swords, nakapili na siya dito. Although nakapili na siya, kaya lang di siya sure kung yung gusto na niya, yung nakita niya na work na gusto niya, magbe-bring ng prosperity sa sarili niya. Kaya ang ginawa niya, pinagsabay niya dito. Example, may work naman yung iba. Okay? O kakilala niya, kung dito tumama sa inyo, di dun sa kakilala niya, kung jobless. Pero kasi may responsibility na siya dito eh. So more like may trabaho na. Ngayon, di na siya masaya. Kaya ayun, naging restless siya dito at naging curious about what if maghanap siya ng bago. Kasi nakapili na siya dito eh. Ito yung nahanap niya purpose niya, di ba? Kapili na siya kung anong gusto niya. Tapos ang ending, di nga siya sure kung yung nagustuhan niyang work na naisip niya magbe-bring ng prosperity. Although gusto niya yon, kaya lang di niya alam kung kikita ba siya doon. Example, YouTube, di ba?
mahirap ilagay ang lahat ng attention time mo dito. Kung alam mo sa sarili mo, tagilid ka. Kasi hindi naman lahat blessed magkaroon ng magandang salary. Hindi lahat nare-reach yung $100 na limit. So, sa madaling salita, hindi biro. Mag-focus ng attention sa, alam mo sa sarili mo, tagilid yung sahod mo. Diba? So, kung alam mo sa sarili mo, gusto mo yun, kaya lang nga, hindi ka pa sure na pwede mo i-full time yun, yung career na gusto mo. So, therefore, isasabay mo yun ngayon dito sa trabaho mo. So, magiging sideline. Example nga yung YouTube. Ganun ang dating dito. Pagsasabay niya yung dalawang career o dalawang passion niya sa ganitong sitwasyon. Di pa siya makapili kasi. Saka siyempre pentacles yan. So, pag pentacles, earth sign, di ba, being practical. So, yun yung naisip niyang practical way. Hindi magpadalos-dalos at maging practical in a way na pag-isipan maigi bago magdesisyon. So, yun yung naisip ng tao dito na habang di pa stable yung sahod niya dun sa work na alam niya sa sarili niya, passionate siya. Kaya lang nga, unstable naman yung source of income. Isa sideline niya na lang sa original niyang work. Ganun. O pwede rin ganito. Ibang case, naghahanap ng work. Yung iba sa inyo, tapos may nahanap na siya. For medical na nga Kaya lang, nung for medical na siya, yung in-applyan niya pang work, nag-message din sa kanya na for interview siya. So ngayon, naging siya dito, sa lawahan. Hindi niya alam kung ano pipili niya. Kung yung bang for medical na siya o yung pangalawang message na inaalok siya for interview daw. O pwede rin tatlo yung pagpipilian niya. All of a sudden, gano'n, nagsabay-sabay sila. Kasi ang dami rin niyang pinasahang application, form. Bzz. So ngayon, sabay-sabay din sila nag-message sa iba sa inyo. So sabihin natin, yung iba, yun nga, for medical. Yung isa naman, nag-message na, yun nga, for interview. Yung isa naman, sa pangatlong option, malaki yung salary doon. So, syempre, magiging salawahan ka talaga. Di mo alam kung itutuloy mo ba yung for medical ka na. Di ba? O, apat na option sabihin natin na turn off siya for some reason dun sa for medical na siya. Kasi may nalaman siya information na hindi niya gusto. Example, field yung work niya. Magiging work niya, nasa field siya. Tapos hindi bayad yung transpo. O basta may something na parang nagpa-turn off sa kanya. Kaya ngayon, gusto niya mag-back out dun sa for medical na siya. Dun sa unang option niya. Kasi nga, laki nga ng sahod mo. Tapos, mababawasan pala ng transpo. Kasi nga, hindi pala bayad. O kung bayad man, may certain na amount of time para makover yung transpo. Yung ganun. Example lang yun. Pero again, nag-ano siya dito babalance Hindi niya alam kung anong priority yung titake niya dito sa ganitong sitwasyon. So again, example lang yun. Pero sana naintindihan niyo. But again, proceed na tayo sa susunod. Since, wala namang ibang tao dito, kundi kayo lang din.
mag-proceed na tayo sa susunod na deck. Pero sa case na to, kung di nga tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Ngayon, ito tayo dito. Ano pang mensahe ang masasabi nito? Sa buong buwan na to. So, sa case na to, ibang senaryo na. Minsan nagdurugtong, pero madalas hindi. Sasabihin ko naman kapag nagdugtong yung kwento. Absence of flatter. Kasi papuri ito, di ba? Siyempre ito wala. Walang papuri. Dalawa yung naisip ko. Una, walang appreciation. Pangalawa, finally, nawala na yung mga fake people. Okay, ito na bumukha na tong fake. So, sa pangalawang scenario, finally nga, nawala na tong mga fake people. So, again, unang scenario, hindi, for some reason, maki-feel ng iba sa inyo na hindi sila na-appreciate somewhere o ng taong importante sa kanila. Pangalawang scenario, magmumukha na nga tong fake people na mawawala na finally sa buhay ninyo. Oh, umiyak yung bata, oh. Ay, at least maganda yung pangalawa, oh. Kasi iiyak ka lang naman kung di mo nagustuhan yung nangyari, di ba? So, more like, may something na mag-e-end. Dito nga, umiiyak, yung ay pa ng aso, oh. Umiiyakan yung aso, baka na-deads yung aso. So, ang dating, may something na magpapadisappoint o magpapasad sa iba sa inyo. So, at first, ganun yung feeling nyo. Pero bandang huli, sasaya kayo, nagulat kayo dito. Para bang, magpapasalamat kayo na nag-end na tong something na hindi nyo naman na kailangan sa buhay nyo. Pero hindi ko sinasabi yung aso, ha. Ibig sabihin, in general, may something na mag-e-end na para bang hindi nyo akalain na nagmukha siyang blessing in disguise. Ito. Okay? So, sabihin natin may nawalang gamit. Tapos, ang ending, mapapalitan siya ng mas magandang gamit. O nawalan ng pera. Ang ending, mapapalitan ng higit pa sa nawala. So, ganun. Example lang yun. Kasi masa-surprise kayo dito. So, more like may good news na paparating after nyo masad. Yun nga lang. Doon lang siya darating sa iba sa inyo kung nasad siya at first. Hindi siya darating tong good news na sinasabi ko kung hindi magiging sad. So, doon to dadating sa taong naging sad at first. Okay? Saka lang siya magiging masaya sa bandang huli. So, para siyang ending, tapos new beginning. Diba? So, yun nga. Expect natin na may something na magpapa-surprise sa iba sa inyo. Something na hindi nyo inakala. O parang unexpected. O sabihin natin ito ay something na wala nang pag-asa. Pwede rin ganun. Na hindi nyo akalaing may chance pa pala. So, example, reconciliation sa ex o sa kaaway o anyone na nakaaway in general. O who knows, baka may chance pa dito. Sabihin natin, ginost yung iba sa inyo. O may chance pa ng reconnection. Depende sa case nyo. Ang nanonood. Basta, ang point dito, magiging sad muna at first. Tapos ang ending, magiging happy. Okay? Saka more like nangyayari na to.
Mga 70% nangyayari na to sa iba sa inyo, pero 30% hindi pa. Anyways, dito na tayo sa uli. Ayan, tumalsik na to. Baka may meaning. Ano pang masasabi nito? So, general advice na to para sa buong buwan ng March. Kukuha ko ng 3. Babasahin ko na lang para mabilis. Dali naman to intindihin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, basahin ko na. Sabi, true. Yes, what you're asking about is the truth. At ang huli, pangalawa pala to. Thankful. Think about the people and things you feel grateful for. At ang huli, brothers and sisters, to get along with others, see the love and the best within them. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.